Good day, everyone. We are the reporters of profit relations. So, profit maximization used by a company to achieve the highest possible profit through selling more products or increasing prices. Total profit is the difference between total revenue and total cost. So first, let's discuss what is total revenue and total cost. Total revenue is overall income generated from sales, and total cost is the sum of all expenses incurred in producing or providing a product or services. So, ang total revenue dia is kanang total revenue sa inyong business. For example, kanang such as sa inyong mga halin, basta overall income ninyo, muna siya ang total revenue. While the total cost is total cost, it represents ang overall cost sa inyong company sa pag-produce sa product bitaw, pagpalit sa mga raw materials, mga gasto ninyo, transportation, mga labor, muna siya ilista ng tanan, then muna siya ang total cost. And also, the difference between total cost and total revenue, ang ino lang timailan, ang total cost represents all costs or all expenses sa isa ka company. Then, ang total revenue is represents overall income in the company. And also, dapat ang sa total cost o total revenue gyud, dapat mas taas gid permi ang total revenue kaysa total cost. For example, total revenue nimo is for example na isa ka business ibutan nato nga sari-sari store, then total cost nila is sa pagpalit sa lang mga product ilang ipangbaligya, total cost nila is for ibutan nato 5,000. Then ang ilahang total revenue dapat mo exceed sa 1,000. Dili lang siya mo paubos, like 5,000 man yung total cost, dapat ang yung total revenue moabot sa mga 7k kapin kay para pod na siya mag-gain nga profit kay kita sa kanang mamaligya ay, di ba, ang ato yung tumong is to maximize our profit, di ba, maka-gain tag income. Dili sad may mo nga mas taas ang total cost. For example, ang total cost nimo sa pagpalit sa imong mga raw materials or sa imong mga baligya sa inyong tindahan baka, so inyong total cost is 5,000, na inyong total revenue dayon is 3,000 ra. So di ba gansi kayo pay labot ang inyong mga hago. So man na siya dapat mas taas gid permi ang total revenue sa total cost. So next is total profit. Total pa. So the next is total profit. Total profit refers to the overall financial gain earned by a business or individual after deducting all expenses from total revenue over a specific period. So kini ang total profit is is also called net income. Familiar naman siguro na sa atong net income, kanang kung sa Bisaya pa lang limpyo na nato nga ginansya ba sa ka business bitaw. For example, nang imong total revenue is ang pagkuha mo gud sa total profit is i-minus nimo ang total revenue ug total cost. For example, imong total revenue, as I said kaganina, 7,000 imong total revenue. Then ang imong total cost is 5,000. So i-minus ro na mo 7,000 minus 5,000, so 2,000. So katong 2,000 mo na to ang imong total profit. Net income na nimo kay na minusan na sa mga cost ba, mga sa imong business. So direta sa kaya ganina. So direta sa marginal cost. Ikaw pa so nang is additional cost. So, marginal cost is the additional cost incurred by producing one more unit of a goods or services. So, ang marginal cost daw is the
additional costs incurred by producing one more unit of a goods or services. So kani ang marginal cost, same ra ni sila sa total cost, pero kaning marginal cost is diba ang total cost kay represents man all kanang expenses sa inyong business. Kaning marginal cost is example ani sa isa ka business. Then ang ilang total cost sa isa ka business is kuan katong 5,000. So mo to ilang total cost 5,000. So, as we introduce marginal cost and marginal revenue, we can also introduce marginal profit. But first, let's discuss the marginal cost and marginal revenue. So, marginal cost is the additional cost incurred by producing one more unit of a goods or services, while marginal revenue is the additional revenue generated by selling one more unit of a good or services. So, explain nato. Ang marginal cost daw is the additional cost incurred by producing one more unit of a goods or services. So, ang kaning marginal cost, for example, sa isa ka business, kanang ang ilang product every week is 200 ka product. Then, mo pa na ang ilang gina-maintain every week 200. Tapos ang ilang so total cost pa na siya. Ang total cost din niya sa 200 ka product is butang na to 5,000. Sa 200 ka product 5,000 ang yang total cost. Then ang gingon magud niya sa marginal cost is the additional cost incurred by producing one more unit of a goods or services. So katong 200 nga per week nila nga mga product, ila tong gidugangan. For example, ilang gito 50. So syempre ila man gito 50. So syempre mo taas ang ilang cost. So sad nagdugang sila product na ilang cost, di ba? Dili mo taas, so mo taas ang ilang cost. So ang ilang product is 250. So ang ilang cost nga 5,000, mabutang na nga sa naa sa 7,000 ang ilang cost. So kato siya, katong nadugang nga cost, katong which is 2,000, mo to siyang marginal cost sa isa ka business. Nabito ka nang nadugang nga cost sa business ba, ilang magong cost, di bali 5,000 man to, katong wala pa sila nagdugang og product, katong 200 pa ilang product. So nagdugang man sila 50 ka product, so ang ilang cost na imong total cost na imong 7,000. So katong 2,000 nga nadugang, mo to siyang marginal cost. And also same ra pod sa marginal revenue. So sa marginal revenue pod is the additional revenue generated by selling one more unit of a goods or services. So ang marginal revenue is, for example, nagdugang man to sila og product nga baligya, instead 200 ilang gito 50. So syempre nagdugang mag-product, di ba, mas mataas pa ang ilang revenue or ang ilang income sa ilang pagbaligya. Sa example, ilang income is 5,000. Then ang ilang product pa na is katupang 200. Sa sample lang gyapon to na to 200. So ang ilang income or total revenue is 5,000. So nagdugang man sila 50 ka product, so naimog to 50. Then ang ilang total revenue, butang to na imog 10,000, nadugangan ang ilang total revenue kay nagdugang man sila product. So katong nadugang nga total revenue nga 5,000 kay di ba? Katong 200 pa ilang product, ang ilang total revenue kay 5,000 man. So nagdugang sila 50 ka product para maimong to 50. So ang ilang total revenue mo taas po, di butang na to 10,000. So katong 5,000 nga nadugang sa ilang total revenue, mo to siya matawag nga marginal revenue. Dito sa marginal profit. Ano pa? Kini. Ano pa? Sa ko na ni? Dito sa amin. So, marginal profit. Additional profit gain or loss by producing and selling one more unit of a product or services. So, ang
marginal profit daw is the additional profit gain. So kaning marginal profit is additional profit gain. As we said kaganina, 'di ba, pag dugang taog product sa atong business, mudako ang atong mudako atong total revenue, mudako pud ang atong total cost. So same ra pud diri sa marginal profit. For example, ng total ay sa, for example, nagdugang man taog product, di ba? So atong total revenue tong ganina, sa atong total revenue kaganina ay atong total profit, di ba? Ang pagkuha sa total profit is i-minus ang total revenue and the total cost. Makuha niya ang total profit. So for example, ang imong total profit is imong total revenue is 5,000. Imong total cost 3,000. So minusan nimo 5,000 minus 3,000, so 2,000. Kanang 2,000 mo na ang imong total profit. So diri pud sa marginal profit, kato nang gi-minus ni ang pagkuha ning marginal profit is i-minus to nimo ang katong marginal revenue minus marginal cost. Kato bitang nagdugang na kag product bitaw, nitaas ang imong cost, nitaas pud ang imong profit ay revenue. So imo to sila i-minus katong, for example, imong marginal revenue is 10,000. Then ang imong marginal cost 7,000. So 10,000 minus 7,000, 3,000. So kanang 3,000 mo na ang imong marginal profit. So next is solving naman about sa profit maximization. Dili na may pakita mong face hack dito na may kay amo na ipakita tong mga formula or unsa na mo pag-solve. Let's solve the profit maximization. So kaning total profit equals total revenue minus total cost is mo ni siya ang formula. So kaning first is given na ni siya, dito ni siya makita sa table nga gihatag. So 30 quantity minus 30 quantity squared minus 0.16 quantity cube minus 1.73 quantity of squared and plus 12.5 quantity plus 15. So before nato siya ma-solve ang total profit, needs na nato siya i-simplify ang mga exponent. So di ba ang pinakadako nga exponent ni is 3. So ato i-move siya, ibalhin na to siya. So ibalhin na to ang 0.6 quantity cube kay 3 man yung exponent. So mahimo na siyang negative 0.16 quantity cube kay gibalhin naman siya. Plus sunod na pod is kaning squared. Ato ibalhin ang 3 quantity of squared plus 1.73 quantity of squared plus 30 quantity and minus 12.5 quantity then minus 15. So para ma-solve ni siya, i-bring down lang din nato ang negative 0.16 quantity of cube tapos kanin 3 quantity cube squared plus 1.73 is i-minus nato ni siya. Sorry, minus ni siya. I-minus nito siya. So 3 minus 1.73 is negative 1.27 cube. Tapos kanina po ang 30 minus 12.5 quantity. Ato ni siya i-minus. So ang total na is 17.5 quantity minus 15. So mo ni siya atong total profit. Ang negative 0.16 quantity of cube minus 1.27 quantity of squared and 17.5 quantity minus 15. Ang ato na po i-solve is marginal profit. Parehalo ni sila process itong total profit. So ang formula is marginal profit equals marginal revenue minus marginal cost. So kani is given na sila nga part tanan. Dito rin po ni makuha sa table. So dili na mo balaka. So first ato buhaton is i-simplify gyapon nato kung asa dani ang na-exponent. So kaning ang na-exponent dani is 0.48 squared quantity. Ato ni siya ibalhin diri. So mahimo siyang negative 0.48 quantity of squared. So okay na ni siya, na plaster na. So ato na ni siya
iresonda ni para dili na ta maglibog. So ang ato na pod i-solve in order nga makuha na itong 2.54 is kaning 6 quantity i-minus na to siya sa 3.46 quantity. So ato na siya i-minus 2 ang answer is 2.54 quantity. So okay na ni siya. Ang last, in order nga makuha na itong 17.5 is ato siya i-minus sa nabilin. Ang nabilin man is ang 30 quantity ug ang 12.5 quantity. So ato ni siya i-minus gyapon duha. 30 quantity minus 12.5 quantity is equals to 17 quantity. So kani mao ni siya ang marginal profit. Kaning negative 0.48 quantity squared minus 2.54 quantity plus 17.5. Dili pa ni siya final nga answer ha, kay napaman ni siya continuation kung unsa gid ang profit maximization. So kaning figure 2.4 nga table is relations between total profit, marginal profit, and output. So makita man nyo diya nga nay nag-arrow-arrow, na lower break-even point, na upper break-even point, total revenue, tas na euro, na output per time period. So kaning euro paubos, kaning negative 50.0 mo ni siya ang mga negative or mga lower break-even. So kaning 50 pataas mo ni ang positive upper break-even point. So kaning total profit maximization at quantity equals 3.95 is mo ni siyang answer datong marginal profit equals 0. So dito po sa table 2.3, quantity, revenue, cost, and profit relation. So kani nga table, dito niyo makita ang mga tanan quantity nga na-solve, ang mga total sa fixed cost, variable, total cost, marginal cost, tas na iyang formula pod, tas average cost, then price, total revenue, tas iyang formula pod sa boss, tas ang mga total profit o mga marginal profit. Nay uban negative, napoy uban positive. Okay, so let's continue dito sa competitions nga ni Aubrey. Kini siya continuation rin yun dito sa yung solving sa about sa profit maximization. So kani siya marginal profit, kaning una mo siya ang iyang competition, then ang quantity total is 3.95. So dito sa ubos anang ato siya i-determine kung unsaon pag solve para makuha ni ang 24.45. Sa ato siya tinambanon para makuha na to. So kaning profit naman siya quantity cube, quantity squared ug quantity. Then dire. So kaning quantity 3.95 man. So ato siyang gi close parenthesis ang quantity ato na siya gi-convert sa 3.95. Pilda ni. So ang pag-solve ani is ato ni siya i-times una para makuha na to ang total. 3.95 ano bitaw pag suma bitaw. Ito siya ikatuluhon. 3.95 times 3.95 times 3.95. So ina na siya pagkuan. Ang total niya ani is kuan. Kining 61 ay ang total ni is 61.629875. So ana mo na yang total. So dire na punta sa ikadua. So dira sa ikadua is 3.95 times 3.95. So nara, ang yang total ani is 15.66025. So dire. Kining last is dili na ni nato kailangan i-times kay kuan naman wala naman siya square root. Wala na yung katong number na sa ibabaw. So
Ato na ni siya i-solve. So, diri na ta. 0.16 times kaning 61.629875. So, kini. Ato siya i-times ang kaning 0.16. Ito i-times. Ang yang total ana is, diri lang ko sa kilid ah. Yang total is 9.86075. Ano yung total. Then, pwede na po mo mag-calculate kay para mas sure kung maubagid kasi nagbuot-buot ra ko. Then, dere na po ta sa isa. 1.27 kini i-times nimo daning 15.0625. So, ang iyang total ana is 19.815175. So, kana. Then, ang last is ato ni siyang idiretso na kaya di naman na siya kailangan kaya wala naman siya square root. So, 17.5 times 3.95. Ana lang. So, ang iyang total ana is 69.125. So, karon na-total na ni nato ang tulo. Nakuha na nato sila. And then, ato din na sila i-minus-minus. Kaya negative-negative man na. So, let's compute. At kan lang nga, 2 decimal ba tawag na da? Diri nga nag-una. So, 2 decimal lang ang atong kuhaon pag solve ana. So, first, kini. Kini, mumay dako. So, sa dako, magkita magkuhan na, di ba? Hinig mag-minus-minus na. So, kanita, 69.12. Ana lang. Minus, kanina po di kadua, 19.81. So, the last is, kanina katulo, 9.86. So, imo na sila i-solve. Ang total anak nila is kuan, ito nga. So, ang total anak nila is dili 24. Ay. Wait lang atay compute. Para mas sure. Kan 69.12 minus 19.81 minus 9.86. So, ang yung total ana is 39.45. So, ang yung total ana tanan is 39.45. So, 39.45. So, kabantay mo na ba, minus 15, di ba, dani sa last? So, ato na siya ay minus 39.45 minus 15. So, ang total na niya is, kinina dayon, 24.45. So, inato na siya pag-solve para makuha na to niyang 24.45. I hope masabtan. So, mauna to tanan among report about sa profit relations, and I hope masabtan ninyo. That's all. Thank you.